sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa programa ng Bread of Life. Muli po, narito po ang inyong lingkod para po muling magsahimpapawid ng programa na naghahatid ng tinapay ng buhay na diliibat ang salita ng Diyos. Na siya pong kagalingan ng ating buhay sa pisikal, sa pinansyal, higit sa lahat sa spiritual nating buhay. Ang salita ng Diyos ang pinakamainam na lunas para po mapabuti, mapaganda ang buhay ng bawat isa sa atin. Habang pinakikinggan natin ang awitin ni Don Moen na ang Diyos ang ating manggagamot, tagapagpagaling, tayo po ay magdilay-nilay. Yes. Yes. Or any disease that you can name tonight. Oh yes, He's your healer. Let's sing it to Him. You are the God that healeth me. You are the God that healeth me. As healeth thee, you are the Lord, my healer. You sent your word, and you tried to see. You are the Lord, my healer. You are the God. You are the God that healeth me. You are the Lord. You are the Lord, my healer. You sent your word, and you tried to see. You are the Lord, my healer. You sent your word, and you healed My disease, You are the Lord. my healer. Tayo po ay dumako po sa atin pong pahimukas na panalangin. Mabiyaya at mapagmahal na Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Sa umaga pong ito, minsan pa nagpupuri kami at nagpapasalamat na ipinahintulot po ninyo na ang programang Bread of Life ay patuloy na sumahimpapawid upang katagpuin, abutin ang buhay ng aking mga taga-subaybay at mga tagapakinig. Lalong-lalo na yung mga nasa malalayong lugar, sa iba't ibang bansa, saan mang bansa sila, saan man sila naroon. Lord, we thank you, we glorify your name, Lord, na may programang katulad nito upang patuloy na dulutan ng kalakasang espiritual ang lahat ng aming mga kababayan, mga kapatid at mga kaibigan namin, lalong-lalo na po yung mga OFW, mga kaibigan namin, kaanak namin na nasa malalayong bansa. Salamat din sa programang ito na ito po, Panginoon, ay ginagamit mo rin para po magbigay ng encouragement, ng katatagan, ng pagpapainit at pagpapasigla sa lahat ng mga kapatid, mga kamanggagawa, mga taong tinawag mo, Panginoon, na maglingkod sa iyo, lalong-lalo na sa huling panahon ito. Dalahin ko, Panginoon, saan mang dako sa apat na sulok ng aming bansa, ang iyong Santong Espiritu ay yung pakilusin doon sa bawat lugar na mayroong mga tagapakinig upang ang kanilang puso at isipan ay maging bukas at maging uhaw sila at maging gutom sa pagtanggap ng iyong salita. Pagpalain po ninyo, Panginoon, ang lahat ng aking mga taga-subaybay. Pagpalain po ninyo ang mga nalalabing sandali na kami po ay mag-aaral na muli at makikinig ng iyong salita. Basbasan po ninyo kami sa pangalan ng iyong anak na si Jesus kasama ng Banal na Espiritu naghahari noon ngayon at magpakailanman. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen and amen. Purihin ang Panginoon. Salamat po at muli tayo po ay nasa isang tahanan na masasabi ko pinagpalang tahanan. Dahil dito po natin isasagawa ang pagsasahimpapawid ng ating programang Bread of Life. At talaga pong nakakatuwa. So, dito po ito sa Alawihaw, Dait, Camarines Norte, sa isang kaibigan ko po na kung saan isang kapatid at kamanggagawa na nakabase po diyan po sa Tokyo, Japan. At tayo po ay inoperan na malaya po natin gamitin yung lugar. Ang isa po sa nagustuhan ko dito, yung ganda po ng Wi-Fi signal. So, napakaganda po ng Wi-Fi signal dito. At kahapon po kasi, nandun tayo sa bayan ng Labo.
kung kailan po tayo nasa highlights at malapit na po tayo magtapos, magpipray na po tayo sa mga tao, ay saka po nagloko po yung signal. Kaya mapansin niyo yung ating programa kahapon ay hindi po halos natapos pagdating po sa prayer. So pasensya na po, hindi ho kasi natin control po yung internet, talagang humihinto-hinto po pag medyo tanghali na. Pero dito po nakita ko po na maganda po yung serbisyo po ng internet. Kaya to God be the glory sa lugar na ito. At sabi ko nga, kahit na medyo malayo, mamamasahe at may kaakibat na sakripisyo, at least ay maganda po yung atin pong signal ng ating internet. To God be the glory. Paabot ng aking pistawel. Okay. Okay, purihin po ang Panginoon. At kahapon po ay tinalakay po natin yung revival at tuloy-tuloy na revival po dito po sa Book of Acts na nangyari po sa panahon ng mga apostoles, kung paano po sila ginamit ng Panginoon mightily nung kapanahonang yon. Sabi ko nga ay isang preaching lang ni Pedro ay 3,000 ang nanumbalik at tumanggap sa Panginoon. Hallelujah! So wala na po halos tayong makikita na ganun katinding anointing ng pag-move ng Holy Spirit, na napakarami po ang nanampalataya at nagbalik loob, nagpabautismo sa pangalan ng ating Panginoon. At dahil nga po sa revival na yon, sa mga pangyayaring yon, may kita po natin na napakaraming mga himala ang nangyari. At yung himala ng pagsisisi, pagbabago ng mga tao po ay talagang naranasan po nila. At marami pang mga himala, at ang mga mananampalataya na mga dating makasarili at sakim, nabubuhay para sa sarili nila, ay hindi na po itinuring ari-arian nila ang kanilang mga pag-aari, at yung iba po ay ibinenta pa para itustos sa pagtataguyod ng mabuting balita ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Hallelujah! Grabe pong revival yan. At sabi ko nga sa inyo, yung kasakiman at pagkamakasarili sa mga tao po ay nawala, at sila po ay naging giver. At hindi po basta giver, talagang sila po nagkaroon po ng sacrificial giving, na kung saan po ay ibinenta pa ang kanilang mga ari-arian para lang itustos sa pangangailangan ng ministry ng Panginoon doon sa Jerusalem na pinangungunahan ng mga apostoles. At akin ding in-encourage kayo na maging ang Panginoong Jesus ay talaga pong sinuportahan. Doon sa Luke chapter 8 ay sinuportahan ng mga ari-arian ng mga kababaihan na masugid na naging, masasabi natin, na mga tagasunod na rin ng ating Panginoon ng papanahonang yun. Nakasama nga sila Mary Magdalene, sila Cosa, Susana, at yung mga katiwala ni Herodes at iba pang mga kababaihan. Ang kanilang mga kabuhayan ay isinuporta po nila doon po sa pangangailangan ng mga tao, yung mga kapuspalad. Glory to God. Hallelujah. So, purihin ang ating Panginoon. At ngayon ay tayo po'y magpapatuloy sa atin pong pag-aaral po dito po sa chapter 3 po tayo ng Aklat ng Mga Gawa. Pero bago po tayo magpatuloy at bumasa ng bahagi ng kasulatan, ay nais ko po munang bumati sa lahat ng ating mga tagapakinig, lalong-lalo na po sa mga kaibigan at mga kapatid na maaga pong naka-online. Thank you, Lord. Salamat kay Sister Enes Sumentak, ito po from Baguio City, kay Sister Almasol, kay Sister Rosalinda Anyanebo ng South Korea, at sa marami pang mga naka-online ngayong umaga, ako po ay bumabati ng isang maalam na pagbati sa ngalan po ng ating Panginoon. At syempre, batiin po natin ang mga taga Luzon, Visayas, Mindanao, ang lahat ng mga church, mga kapatiran, kahit hindi kapatiran, kahit po mga bago lang na makabukas at makapakinig sa programang ito, maalog na pagbati po sa ngalan ng ating Panginoon. Good morning po sa inyong lahat, especially sa aking mga kababayang Bicolano, dahil nandito po tayo sa Camarines Norte. Sako po ito ng Bicol, lalawigan po ng lalawigan ng Camarines Norte. At hanggang po dyan sa lugar po ng Masbati, ipaabot natin ang ating mahalog na pagbati. At gayon din po sa ating mga tagapakinig dyan sa NCR, sa Calabarzon area, hanggang po sa North Luzon, hanggang po sa Palawan,
sa lugar ng Kabisayaan at lugar ng Kamindanawan, saan mang lugar kayo, anumang church ang inyong kinabibilangan, organization, congregation, patuloy kayo kayong ini-encourage na makisa at mag-aral po tayo ng salita ng Diyos dito po sa programa ng Bread of Life. At gayon din po sa atin pong mga taga-subaybay po sa iba't ibang bansa, dyan po sa California, USA, sa iba't ibang lugar ng Amerika, Canada, sa lugar po ng New Zealand, sa Singapore, dyan po sa Japan, especially sa ating mahal na kaibigan at kamanggagawa kay Sister Eileen. Good morning, Sister Eileen, at nandito uli ako sa iyong tahanan para sa pagsasagawa ng programang ito ng Bread of Life. At sa iba pang mga nandyan sa Japan, iba-iba mang lugar ang inyong kinalalagyan, maalam na pagbati, good morning po ang pagbati ko sa inyo pong lahat, mga mahal kong mga kapatid at mga kamanggagawa. At ganun din po ang iba pa po nating mga tagapakinig at taga-subaybay po dyan po sa Hong Kong, sa Macau, China, sa iba't ibang lugar ng China, sa mga kalapit bansa, kasama na po ang Vietnam, Indonesia, sa mga taga-nadya sa Thailand, at sa iba pang mga lugar na naabot ng programang ito, maalam na pagbati sa ngalan ng ating Panginoon. Good morning po sa mga kaparehas na oras at sa mga bansa na medyo iba po ang oras ninyo. Dahil sa Amerika po ay hapon po ngayon at sa ibang lugar po ay gabi. So anumang oras mayroon kayo dyan, maalam na pagbati sa ngalan po ng ating Panginoon. So paabot natin ang ating pagbati sa mga nasa Cyprus, sa mga nasa Australia, sa iba't iba pang mga bansa na naabot ang programang ito sa Europe, sa Russia, at sa iba pang dako ng mundo. Maalam na pagbati sa ngalan ng ating Panginoon. At muli ang inyong lingkod si Evangelist Rodrigo Bacos ay narito para po maling magsagawa ng pamamahayag at pangangaral ng salita ng Diyos. At tayo nga po ay nasa aklat ng mga gawa. Dito po tayo nakapokus ngayon sa ating pong ginagawang pag-aaral. Okay. Katulad ng nabanggit ko, sa chapter 3 po tayo ng aklat ng mga gawa. Atin pong basahin. Minsan pa, ikatlo ng hapon, oras ng pananalangin, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo na malapit sa tinatawag na pintuang maganda. Ay may isang lalaking ipinanganak na lumpo. Dinala niya roon dinadala siya roon araw-araw upang maglimos. Nang makita niya sina Pedro at Juan na pagpasok sa templo, siya ay naghingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabihan ni Pedro, "Tumingin ka sa amin." Tumingin nga siya na tumingin sa pag-asang siya'y lilimusan. Yan. Verse 6. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto, subalit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Jesucristo na taga Nazaret, lumakad ka." Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinindig. Pagdakay, lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Ito'y napalukso at nagsimulang lumakad. Palukso siyang pumasok sa templo. Kasama nila at masayang nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y lumakad at nagpuri sa Diyos. Nang gilala sila nang makilala nilang siya ang pulubing dati nakaupo sa pintuang maganda ng templo. Pinagpala ang bahagi ng kasulatang ating binasa. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. At dito po sa bahagi ito ng banal na kasulatan, makikita po natin kung paano po patuloy na naganap ang mga matitinding himala dito po sa Jerusalem. At sa pangunguna po ng mga apostoles ay talaga pong nangyari po ang mga hindi pangkaraniwang himala. Sapagkat dito po sa ating binasa ay makikita po natin na yung isang lumpo po ay ipinanganak siya na gano'n na po yung kanyang kalagayan. So,
may mga pangyayari na minsan sa panahon ng ating Panginoon, nagtanong yung mga alagad niya dahil mayroon pong bulag na sabihin na ipinanganak po siyang bulag. Ang tanong ng mga alagad ng Panginoon sino ba ika ang nagkasala? Ba't siya ipinanganak na bulag? Ang mga magulang niya ba? Siya ba mismo? Yun ang sagot ng Panginoon. Hindi dahil nagkasala ang magulang niya o siya mismo, kundi iyan ay nangyari para mahayag ang kalooban ng ating Panginoon. At ang masasabi ko rin po dito po sa ipinanganak na lumpo, siya po ay pinanganak para mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pangunguna ng mga apostoles, para makita din at maipakita sa maraming mga tao na si Jesus na naghihimala nung nasa katawang tao siya, at nung siya umakyat sa langit nang ipadala ang kanyang banal na espiritu, siya pa rin yung gumagawa ng himala kung paano nung panahon na siya ay nasa kalagayang tao. At dito po ay makikita natin na hindi po basta-bastang himala ito, sapagkat ito nga po ay ipinanganak na lumpo at doon na po siya nakatira sa may gilid ng templo, at doon po ay doon na po lagi siya nag-i-stay. Laging may nagdadala sa kanya doon, parang tirahan na niya yung templo, at doon ay lagi siyang umaasa ng magbibigay sa kanya. At isang araw nga sila Pedro po ay napunta doon sa lugar na yon, na tinatawag na sa may lugar na templo na pinatayo ni Solomon. At nakita nila ang bulag na doon ay umaasa na mayroong maglilimos sa kanya. At sila Pedro po ay ito pong lumpo. At sila Pedro po nga po ay napunta doon sa kanila at umaasa itong lumpo na sila po ay maglilimos sa kanya o magbibigay ng tinatawag nating limos o donasyon. Pero iba po yung nasaksihan nitong lumpong ito, sapagkat ang sabi ni Pedro, ginto, pilak, wala kami. Pero mayroong nasa amin na ibibigay namin sa iyo. At kagad sinabi ni Pedro, tumayo ka, lumpo, tumayo ka at lumakad. At ang sabi po ng Biblia na ating binasa, agad lumakas ang bukong-bukong mga kasukasuan ng lumpo. At ito po ay tumayo at napalukso. Naglulundag at naglukso-lukso siyang lumakad na kasama ng mga apostoles. At dahil po doon ay napakarami ang namangha, sapagkat maaring first time nila nakakita na yung ipinanganak na lumpo ay tumayo at naglukso-lukso at lumakad na kasama ng mga alagad ng Panginoon. So nang gilalas ang lahat ng nakasaksi at lahat ng nakaalam na ang lumpong nagpapalimos ay muling nakatayo, nakalakad, at nandoon nakasama ng mga alagad ng ating Panginoon. So, may gusto po akong bigyang diin sa mga bahagi ito ng kasulatan, mga kapatid kong minamahal. Ang una ko pong gustong ipakita sa inyo, nung panahon ng pagmiministeryo o pagganap ng gawain ng ating Panginoon, ng mga apostoles, hindi po marangya ang buhay nila. Hindi po sila mapera. Bakit ko po nasabi yung mga iniibig kong mga tagakinig at taga-subaybay sa programang ito? Si Pedro nung pumunta doon sa may lugar na yun ng templo, portico ni Solomon, ay puspos ng Espiritu Santo. At dahil siya ay puspos ng Espiritu Santo, hindi siya magsasalita ng hindi totoo. Amen? Amen? So, bakit ko po nasabi? Ano nga namang maging sinungaling siya sa pagsasabi niya, ginto at pilak ay wala kami. O, ibig sabihin, wala silang suot na alahas, wala silang dalang ginto, at yung tinutukoy na pilak, wala din daw silang pera. Hallelujah! Hindi pala hadlang sa isang tao pag gusto kang magpagamit at daluyan ng kapangyarihan at himala ng Panginoon kung wala kang pera. Kasi, sa totoo lang, maraming mga tao ngayon hindi makapagministeryo o makapagpagamit sa gawain ng Panginoon unless na may pera sila.
At wala ho talagang makapangahas, magmisyon at humayo nang walang pera. Eh bakit? Eh takot po kasi ang tao eh. Takot po yung tao na, ay paano ako kung ako'y magutom doon sa lugar na yun? Ay paano kung mawalan ako ng pamasahe, maglalakad pala ako? Di ba ganun yung tao? Pero pag ikay puspos ng Espiritu Santo, sumasa iyo ang kapangyarihan ng Diyos. At alam mo ang pangako ng Panginoon na nagsasabing, sasamahan ko kayo hanggang katapusan ng mundo. Kung ipangangaral ninyo ang Ebanghelyo, tuturuan nyo ang mga tao, naganapin ang mga pinag-uutos ko, babautismuhan nyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang sabi ng Panginoon, Mateo 28:19, sasamahan ko kayo hanggang katapusan ng mundo. Amen. So sa pangakong ito ng Panginoon, mga kapatid kong minamahal, wala akong dapat ikatakot, wala akong dapat na ikapangamba o ipag-alala ang isang tao pala na naglilingkod sa Panginoon kung alam mong sumasa iyo ang kapangyarihan at kapuspusan ng banal na Espiritu, katulad nila Pedro at ni Juan. Kaya nga, sila po ay pumunta doon sa lugar na yon ng templo ni Solomon at doon nga po ay nakita nila ang isang lalaking ipinanganak na lumpo. At kagulat-gulat ang kanilang sinabi na kami ay walang dalang pera. Sapagkat ang inaasahan ng lumpo, bibigyan sila ng pera. Ay gano'n naman po yung mga nagpapalimos, di ba? Umaasa na sila ay bibigyan ng pera. Pero sinabi nila Pedro at Juan, wala kaming dalang pera. Ginto at pilak, wala kami. Na yan ang aking pinagbabatayan. Ang mga apostolis sa totoo lang, kung tingnan mo ang kanilang pamumuhay nung kapanahunan yun, sila yung mga taong nawawala ng pera at walang pera. Pero hindi hadlang, hindi sapat na dahilan na wala kang pera, hindi ka pwedeng maglingkod at hindi ka pwedeng gamitin ng Panginoon. Dahil sa taong gustong magpagamit, lagi siyang may paraan. Pero sa taong tamad at ayaw maglingkod sa Panginoon, laging may dahilan. Ayan, marami siyang alibay. So, ito nga, mga apostoles na ito, walang pera. Pero sila po ay talaga pong pursigido, nagampanan kung ano ang pinagagawa ng Panginoon sa kanila. At dahil matindi ang kanilang faith kay Lord, mapapansin din po natin mga kapatid, na kahit walang pananampalataya yung lumpo. Bakit ko po nasabi? Walang pananampalataya, pero nagkaroon ng matinding himala. Samantalang, pagdating sa himala, number 1 pong requirements dyan, dapat ay mayroon kang pananampalataya. Wow! Po, di ba si Jesus, nung magpagaling doon sa pinuno, anak ng pinuno, sabi niya, sumama kayo sa akin, Panginoon. At inyong pagalingin yung aking anak. Sabi nung isang pinuno ng bayan. At alam po ba ninyo ang sagot ni Jesus? O lumakad ka na. Magaling na ang iyong anak. At wala na siyang tanong-tanong, ay talagang lumakad na siya, pinanghawakan niya agad ang salita ng Panginoon, magaling na yung anak niya. Nandun yung pananampalataya. At yung babaeng 12 taon ng dinurugo, sabi niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ni Jesus, gagaling ako. At nung mahawakan nga niya, gumaling siya. At ano ang sabi ni Jesus? Laksan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Pagdating po sa kagalingan, nandun po, kailangan po, ang may sakit mayroong pananampalataya. Pero kakaiba po itong sitwasyong ito, itong tagpong ito, mga iniibig ko mga kapatid. Bakit po? Walang pananampalataya. Ito pong lumpo. Bakit po? Nung lumapit nga sila Pedro, hindi naman siya umaasa na siya ay gagaling eh. Ano ang inaasahan niya? Umaasa siya, nalilimusan siya, o bibigyan siya ng pera. Kagulat-gulat ang sabi nila Pedro, ginto at pilak wala kami. Walang pera ang mga apostoles. Na marami pong mga tao hindi makapagpagamit sa gawain ng Panginoon kapag ka sila'y walang pera. Hindi nila magawang magmisyon, hindi nila magawang magministry kapag walang pera. Kaya pagdating po sa paglilingkod, hindi po sukatan ang pera.
Ay iniisip po nung iba, pagka ikaw ay mapera, yun, mag-ministry ka. Kasi may budget ka. Pero hindi po ganun ang mga apostolis. Sila'y puspos ng Espiritu Santo kahit walang pera, nagmi-ministry siya at tingnan mo naman ang paggamit ng Diyos sa kanila. Oh. Bakit po? Matitindi po ang kanilang mga faith. Walang faith yung pinag-pray, pero dahil sa kanilang pananampalataya, nang sabihin nila, lumpo, tumayo ka at lumakad, bumaba ang kapangyarihan ng Diyos. Dahil sabi nila, wala kaming ginto, wala kaming pera, pero mayroong nasa amin. Ano po yun? Yung kapangyarihan, yung pananampalataya, na kapag kanilang sinabi, kapag kanilang ipinahayag, ay talagang mangyayari. At nung sabihin nga nila, ginto at pilak, wala kami, pero sa pangalan ni Jesus, lumpo, tumayo at lumakad. At nangyari ang matinding himala na ang lumpo, tumayo at lumakad. Wow! Grabe na himala. Extraordinary miracle. At masasabi ko rin po na ito'y nangyari dahil ang mga apostoles mayroong extraordinary faith kay Lord. Yan. Yan ang kailangan. Gusto nating ma-experience yung mga miracle na nangyari doon po sa panahon ng mga apostoles. Gusto rin nating ma-experience sa panahon nating ito. Ang kailangan po natin ay meron po tayong extraordinary faith kay God. Hallelujah. Matindi po ito eh. Kasi hindi ko po nabasa sa maraming mga bahagi ng kasulatan na may gumaling na walang pananampalataya. Pero dito po sa kwentong ito, ay gumaling po, walang pananampalataya. Ito pong lumpo. Pero ang kapangyarihan ng Diyos ay dumaloy sa kanya. Lumakas ang mga bahagi ng kanyang paa, ang mga bukong-bukong. Alam po naman ninyo, pag lumpo, ang liliit po ng mga paa niyan. Nakakita na po kayo, lalo na ito pinanganak na lumpo. Siguro po, talagang napaka-imposible na yung maliliit na paa niya ay lumakas at makaya niyang itayo ang kanyang katawan. Imposible po. Kasi nga po, pag milagro po, imposible po eh. Nagiging posible ang imposible. Ganyan po kamakapangyarihan ang Diyos. Hindi natin kayang tawaran, hindi natin kaya limitahan ang kapangyarihan ng Panginoon. At gusto ko ditong ipakita, mga kapatid, ang ilang mahalagang puntos patungkol po sa paglilingkod at pagpapagamit sa Panginoon. Sa pagpapagamit at paglilingkod sa Panginoon, hindi po batayan kung may pera o wala kang pera. Ang Diyos ay nakatingin sa sinseridad, sa puso natin, na laan tayong magpagamit at maglingkod. Amen. Amen. Yan po ang gusto kong unang ipakita sa inyo. At hindi po hadlang kung tayo po ay walang pera. Dahil ang Panginoon ay nagsabi, kayo ay humayo, magpatotoo mula sa Jerusalem. Yung Jerusalem, lugar na kinalalagyan nyo. Na kahit wala kayong pang travel expenses, ay pwede nyong gawin. At mismong tahanan mo, kapitbahay mo, kabarangay mo, bayan mo, Jerusalem mo yan. Pwede kang magpagamit sa gawain ng Panginoon. Kung sasabihin, may tay ka, inihingi ko muna, magkaroon ako ng ganito. May mga demand muna yung tao, kinukondisyon ang Diyos bago sila maglingkod. Handa akong mag-serve, basta't ako'y mayroong bigas dyan. Handa akong mag-serve, basta't ako'y mayroong pera. Batay na hindi natin makikita nung panahon ng mga apostoles. Bakit po? Ginto at pilak, wala sila, pero may kapangyarihan ng Diyos na sumasa kanila. Amen? So ito po ay challenge pagdating po sa paglilingkod sa Diyos. Sapagkat nais ng Diyos, tayong lahat ay magpagamit, tayo ay magamit, tayo ay maglingkod. Lalo na kung tinanggap natin ang banal na Espiritu sa ating buhay. Hindi natin mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos, hindi natin mararanasan ang mga himala, hindi natin makikita ang mga dakilang gawa ng Diyos unless na magkaroon tayo ng total commitment na maglingkod sa Diyos. Kaya ito yung unang puntos na gusto kong ipakita sa inyo. Ang mga apostolis na puspos ng Espiritu Santo ay nagpatuloy sa kanilang ministeryo o paglilingkod sa Panginoon. At dahil nga sa katatagan ng kanilang determinasyon at panindigan, at dahil din sa kanilang pananampalataya,
at pagsunod sa sinasabi ng Panginoon, kayo'y hahayo, kayo'y magpapatotoo, magiging saksi ko kayo. Sign and wonders and miracle ay nagmanifest sa kanilang buhay. Kaya sa ating buhay, kung tayo man ay tao rin na nakaranas ng kapuspusan, nakaranas tayo ng pagtanggap ng Espiritu Santo sa ating buhay, wag ho tayong matakot, wag ho tayong mangamba, wag ho tayong mag-alala. Gawin natin ang pinagagawa ng Panginoon, magpagamit po tayo. Wag ho tayong matakot na mag-pray sa mga may sakit. Dahil ang pangako ng Panginoon, kapag ang tao humayo, ang tao ay nagturo, nangaral ng kanyang banal na salita, gumanap ng ministeryo, sabi ng Panginoon, sasamahan ko kayo saan mang dako ng mundo. At ito po, alam kong ito ang pinanghawakan nila Pedro, na kahit na wala silang pera, sila po ay nagpapatuloy sa gawain na ipinagagawa sa kanila ng Panginoon. At tingnan po ninyo, wala silang pera, pero may kapangyarihan ng Diyos na sumas sa kanila, na anupat ang ipinanganak na lumpo, nang sabihin nila, tumayo ka at lumakad. Tumayo nga, lumakad, naglukso-lukso pa ang lumpong ito. Glory to Christ Jesus, purihin ang Panginoon. Kaya nga po, dito po sa aking binibigyang diin na pinakatopic natin ngayon, yung pagpapatuloy sa gawaing paglilingkod sa Panginoon, iyan ay gampanan natin anumang sitwasyon ng ating buhay. Mahirap man tayo, mayaman man tayo, may pera man tayo, walang pera, ang mga apostolis patuloy na naglingkod. At yan ang po ang hamon sa atin. At pangalawa pong gusto ko pong ipakita dito sa inyo ay yung tinatawag na extraordinary faith. Maniwala po tayo na kapag tayo napuspos ng Espiritu Santo, isa po sa ipagkakaloob sa atin ng Panginoon ay yung katatagan at masasabi nating higher level ng pananampalataya. Kasi kung wala ka ng katatagan at higher level ng pananampalataya, hindi mo magagawa na magpatuloy na maglingkod sa Panginoon. Bakit po? Itong mga apostolis kasi pinipersecute ito, pinagbabawalan sila na mangaral tungkol sa Panginoon. Diba? Inuusig sila, binibilanggo sila. Nabasa naman natin yun kung paano sila nakaranas dito sa Book of Acts, kung paano sila pinipersecute ng mga pinuno ng bayan. Pero nandun ang kanilang katatagan. At kung hindi po sila matataga, hindi na sila hahayo. Hindi na sila pupunta, hindi na sila gagawa ng mga himala na katulad ng ipinapahayag dito sa chapter 3. Pero nagpatuloy po sila, mga iniibig ko mga kapatid at kamanggagawa. Ibig sabihin, nandun ang katatagan, nandun ang kanilang determinasyon, at nandun din ang kanilang pananampalataya. Hallelujah. Hallelujah. Kaya sa gawaing paglilingkod, yan po yung napakagandang katangiang dapat nating taglayin. Na kahit na anumang sitwasyon, go pa rin tayo na maglingkod sa Panginoon. At yung pangalawang gusto kong bigyan din, kailangan tayo po ay talagang manindigan, matatag tayo. Sa anumang sitwasyon, hindi tayo bibigay, hindi tayo gigive up. Hirap man, humirap man, guminhawa, may pera, walang pera, go pa rin tayo sa gawain ng Panginoon. At kasunod po noon, yung tinatawag nating matibay na pananalig sa Diyos. At dito po makikita natin, hindi lang po sila talagang handang magpagamit sa Panginoon sa anumang sitwasyon. Hindi lang po makikita yung kanilang katatagan, kundi makikita po natin dito mga kapatid ay yung pagiging tinatawag nating extraordinary faith, yung high standard faith ay talagang dala-dala nila. Iyan ay kailangan natin. Mayroon tayong mataas na antas ng pananampalataya. Pero kung babalikan natin ang istorya ni Pedro, nung tawagin siya ng Panginoon, wala naman talaga silang mataas na standard ng pananampalataya na pwedeng pag sinabi nilang lumpot, tumayo ka at lumakad ay lalakad. Bakit ko po nasabi? Eh di ba nung tawagin sila ng Panginoon, mga mangingisda lang sila. At nung sumunod sila sa Panginoon, eh kaagad sila po ay isinama ng Panginoon at sumama sa Panginoon. Abay tumawid po sila ng dagat. Pagdating po sa gitna ng dagat, binagyo sila at hinahampas ng alon ang sasakyan nila. Ang Panginoon noon ay natutulog. At habang ang Panginoon ay natutulog, sila naman po ay
kinasputan dahil yung bangka nila napapasukan na ng tubig at lumapit ang isang alagad ng Panginoon. At ito si Pedro. At sinabi sa Panginoon, Panginoon, di ba alintana sa iyo, lulubog na tayo. At ang Panginoon ay bumangon, tumayo, sinaway ang alon, sinaway ang hangin at pumayapa ang dagat. Ano ang sinabi ng Panginoon? Ano't kayo natatakot? Ang liliit ng inyong pananampalataya. So nung panahon yun, na nagpapasimula pa lang si Pedro na sumama sa ministeryo ng ating Panginoon, nagsimula pa lang siyang maglingkod. Maliit pa lang yung pananampalataya niya. Diba? At ang totoo nun, 3 taon nakasakasama siya ni Jesus, ay naipagkanulo pa niya si Jesus, nang taga pa siya ng tao, at bumalik pa siya sa pangingista. So, ganun ang pagkatao niya noon. Pero after na nabaptize siya ng Holy Spirit, napuspos ng Espiritu Santo, mga iniibig kong mga kapatid, ay makikita po natin na nagkaroon na sila ng masasabi natin mataas na level ng pananampalataya. Bakit po? Kung hindi po mataas yung level ng kanilang pananampalataya at hindi po talaga yung kanilang pananampalataya na bibilang doon sa tinatawag nating extraordinary faith, ay hindi po magagawa na yung lumpo ay tatayo at lalakad. Pero makita po natin tumayo at lumakad yung lumpo dahil nga po nandun yung mataas na level ng pananampalataya, yung extraordinary faith. So 3 po yung mahalagang makikita natin magandang katangian ng mga apostoles na ito. Hindi nga lang po 3, 4 po nga ito na nandoon po yung kanilang kahandaang magpagamit, maglingkod sa Panginoon sa anumang sitwasyon. Pangalawa po ay nandoon yung kanilang katatagan. Pangatlo po ay nandoon yung kanilang pananampalataya. At pangatlo po nandoon yung kanilang pagsunod sa mandato at utos ng Panginoon na humayo, magpatotoo at ipangaral ang banal na ebanghelyo. At dahil po diyan sa pagganap nila sa ministeryong yan, yung sign and wonders and miracle ay nakikita na nagmamanifest sa kanila. At kung ito po ay nasa atin din mga kapatid, yung kahandaang magpagamit sa Panginoon anumang sitwasyon, may pera, walang pera, sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng anumang dumarating na bagyo ng buhay, pero handa tayong magpagamit sa Panginoon, doon natin masasaksihan ang himala at pagpapala ng ating Panginoon. Pangalawa po, yung katatagan. Matatag ka na gagampanan mo ang gawaing ipinagagawa sa iyo ng Panginoon. Pangatlo po, yung pananampalataya, extraordinary faith, higher level faith. Yan po ay kailangan natin. At hindi natin mararanasan yan unless na tayo po ay laging nakapokus kay Jesus na nagsabi sa Hebrews chapter 12 verse 2. Nang sabi diyan, siya ay tingnan natin, looking unto Jesus, He is the author and finisher our faith. Na lagi tayong tumingin sa Kanya sapagkat siya ang nagpapalatatag, nagpapalakas ng ating pananampalataya. Siya ang nagpapasaktal ng ating pananampalataya. Kaya mararanasan lang natin yung mga hindi pangkaraniwang himala, milagro, lalo na sa kagalingan. Kung tayo po laging nakapokus, lagi tayo nakatingin kay Jesus dahil siya lang ang nagbibigay ng tinatawag nating higher level ng faith. Siya lang ang nagbibigay ng tinatawag na extraordinary faith na ito po yung dinadaluyan o nagiging daan para ma-experience at makita po natin ang mga himala ng ating Panginoon. So hindi natin ma-experience ang mga extraordinary miracle kung wala tayong extraordinary faith. At yan ang aking binibigyan din. At nandoon din po sa ika-4 na puntos na kailangan natin yung totoong puso na handang sumunod, magpagamit sa Panginoon. Dahil kung ang mga alagad po ay hindi po talaga handang sumunod sa mandato ng Panginoon, nung pagbawalan sila ng mga pinuno ng bayan na wag nang mangangaral tungkol sa Panginoon, sa muling pagkabuhay ng Panginoon, nung sila po ay hadlang, siguro po ay nagsiuwi na sila sa kanilang mga tahanan. At sabihin nila, mamuhay na lang tayong ordinary kasi delikado yung buhay natin, mabibilanggo, makukulong o baka tayo ay kanilang patayin. Pero makikita po natin na mas sinunod nila ang utos ng Diyos kaysa sa utos ng mga tao. Patuloy nilang ginampanan ang gawain ng Panginoon. At dahil nga doon, makita natin, sign and wonders and miracle ay nangyayari, nararanasan po nila. At ganun din po sa ating mga buhay, mga kapatid.
Kung tayo po ay magiging katulad ng mga apostoles na handa tayong magpagamit at maglingkod sa Panginoon anumang sitwasyon, may pera, walang pera, sa gitna ng kahirapan, gitna ng kalungkutan, gitna ng anumang mga bagyo ng buhay na ating nararanasan, pero yung ating puso ay daan pa rin maglingkod sa Diyos. Maniwala ka kapatid, makakakita ka ng mga hindi pangkaraniwang gawa ng Diyos, makakakita ka ng mga himala. At kasunod po noon, mga iniibig ko mga kapatid, kung tayo po ay laging matatag sa ating paninindigan sa panig ng Diyos, na kahit ano po ang nangyayari, hindi tayo gumigive up, hindi tayo sumusuko, katulad nila Misak, Sadrak at Abednego sa unang kasaysayan nung panahon ng Babylonian Empire. Sila po ay makikita natin isang mainam na halimbawa. Bakit po? Sila po ay pinagbawalang manalangin sa Diyos, pero ginawa pa rin nila yon. Sila ay inutusang sumamba sa Diyos, sa Diyos-Diyosan ng mga pagano, pero hindi nila sinunod yon, kundi sila ay nagtiwala sa Panginoon. Kahit na sabing ihuhulog sila sa horno, sa naglalagablab na pugon, pero hindi nila kinatakot yun. Sila ay mayroong matatag na paninindigan na kung ano ang kalooban ng Diyos, kung ano ang tama sa paningin ng Diyos, iyon ang aming gagawin. At ano po ang nangyari? Yun, naranasan nila ang extraordinary miracle. Nung ipinahulog na sila doon sa horno na 7 beses na pinag-init, naglalagablab na horno, abay, tumuloy-tuloy sila sa loob, pero kahit damit nila, buhok nila ay hindi po nasunog. At nagulat sila. Bakit? Nagulat po yung mga nagmamasid katulad ni Haring Nabucodonosor. Nakita nila yung 3 inihulog, 4 na. At ang sabi niya, parang Diyos yung nakikita kung lalakad-lakad na kasama nila doon sa apoy. Sinamaan sila ng Diyos. Bakit po? Bakit sila sinamaan at iniligtas ng Diyos doon sa naglalagablab na horno? Dahil po matibay, matatag, determinado po sila sa kanilang paninindigan sa pagsunod sa pananampalataya sa ating Panginoon. Na yan ang kailangan natin. Kailangan natin matibay ang ating faith, matatag ang ating paninindigan, at yun po, handa tayong sumunod anumang sitwasyon, anumang pinagdadaanan natin sa buhay. Kaibigan, kapatid kong minamahal, sa umaga pong ito, napakaganda po ng ating pong word of encouragement. Naranasan ng mga apostol ang ganitong himala. At sila po ay nakapagpagaling ng may sakit kahit walang pananampalataya yung may sakit. Siguro po, sa bawat isa sa atin, lagi nating sinasabi, kailangan may faith kayo, kailangan may faith kayo para gumaling kayo. Pero maganda rin po, kung tayo mismo yung may extraordinary faith, na kahit walang faith po yung tao, ay pwede pong daluyan ng himala sa pamagitan ng pananampalataya natin. Katulad nila Pedro, sa pamagitan ng kanilang pananampalataya, sa kapangyarihan ng Espiritu Santong sumasa kanila, nagawa pong lumakad, tumayo ang naturang lumpo. At siya po ay gumaling, at nagpalukso-lukso na po itong nagpuri at nagpasalamat sa Diyos, na kung saan makikita po natin na ang mga tao kapag po nakakita, nakaranas ng miracle mula sa ating Panginoon, ang taong hindi nagpupuri, ang taong hindi nagpapasalamat, ay matututong magpuri at magpasalamat. Amen. Amen. Nawa ikaw at ako, bawat isa sa atin, ay gamitin ng Diyos sa mga himala para po marami pong tao ang matutong magpuri at magpasalamat sa Panginoon. At magiging patutuo na tayo ay kinakasihan ng Espiritu Santo, na tayo ay ginagamit ng Diyos sa mga sign and wonders and miracle. Amen po. At bukas po ay magpapatuloy po tayo sa ating paksang ito, lalo na dito po sa paggaling ng ipinanganak na lumpo. At ako po ay naniniwala, mga kapatid, na habang ito po ay patuloy natin pinagbubulayan, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na tinanggap natin ay mararanasan po natin. Kaibigan, sa mga nagnanais ng himala, sa mga nais makaranas ng extraordinary miracle, lalo na po pagdating po sa healing, maniwala po tayo na yung Diyos na nagpagaling ng panahon
ng Panginoong Hesukristo at ng panahon ng mga apostoles na nagpalakad sa lumpong ito, siya pa rin yung Diyos natin ngayon. He is the same yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbabagong Diyos. Kaya sa mga nagnanais ng kagalingan, nagnanais makaranas ng himala, tumayo tayo sa pananampalataya. Hingi natin magkaroon tayo ng extraordinary faith para po makaranas at makakita tayo ng extraordinary miracle. Tulad nila Pedro, nila Juan at ng iba pang mga alagad na nanandigan sa salita ng Diyos, naging matatag sila, naging determinado sila, hinakbangan nila, ginawa nila kung anong pinagagawa ng Panginoon kahit matindi ang persecution. Kasunod po noon, nakaranas sila ng extraordinary miracle. Alam mo ninyo yung extraordinary miracle, karaniwang dumadaloy po yun sa panahon ng kagipitan, sa panahon matindi ang persecution, sa panahon na nandoon na dumarating yung mga discouragement, nandoon yung panahon na parang ikaw ay susuko na, pero pag ikaw ay tumayo sa pananampalataya, nanindigan ka, kahit anong mangyari, gagawin ko ito, magsiserve pa rin ako. Diyan mo makikita ang kakaibang kilos ng Diyos. Diyan mo makikita ang extraordinary miracle ng ating Panginoon. Kaya kapatid, ano man ang iyong kalagayan ngayon, mayroon ka bang sakit, karamdaman, mayroon ka bang dinadalang problema, mayroon ka bang problema na gusto mong maranasan ang solusyon, ang kasagutan ng Diyos. Ngayon ang oras, lumapit tayo sa Kanya na mayroong matatag na paninindigan na hindi tayo bibitaw sa paglilingkod sa Panginoon, na mayroon tayong totoong pananampalataya at sa ating puso nandoon yung kahandaan nating gawin, sundin kung ano ang pinagagawa ng Panginoon. At maniwala po tayo kung paanong dumaloy sa mga apostoles ang extraordinary miracle ng Panginoon ay gayon din dadaloy at mararanasan po natin. Hallelujah! Tayo po'y pansamantalang magtatapos ngayong umaga. At bago po tayo magtapos ay pakinggan po muli natin ang awit ni Don Moen na nagbibigay ng encouragement sa atin para po sa ating kagalingan. Hindi lang po sa physical, sakit karamdaman, kundi sa atin pong spiritual healing, emotional healing, and deliverance. Hinahinaan mo, anak. Yes. Habang pinakikinggan natin ang awiting ito, anong kagalingan ang gusto mong maranasan? Ang Diyos ay nagpapagaling, hindi lang sa pisikal, pati pinansyal, pati emotional. Marami po sa ating mga sugatan ang puso't kalooban. Emotional, meron siyang tinatawag na emotional problem. Ang Diyos ay handang hipuin ka, tulungan at pagalingin ka sa sakit na yan. Mayroon kang sakit sa iyong katawan, sakit man sa puso, sakit man sa ulo, sakit man sa baga, sakit man sa dugo, sakit man sa buto. Iba't ibang uri ng sakit, kahit pa sabihin natin cancer o coronavirus yan. Ang sabi po ng Exodo 15:26, kung tayo po ay susunod sa kanyang mga alituntunin, walang anumang sakit na ipaparanas sa atin tulad ng ipinaranas sa mga Egyptian. Dahil siya, si Yahweh, ang ating dakilang manggagamot. Amen. Oh, glory to God. Yes. Amen. Thank you, Lord. I want you to put His word on your lips tonight. Sing His word back to Him. Glory to God. To see if His name isn't more powerful than cancer, than heart disease. Yes. Any disease that you can name tonight. Oh yes, He's your healer. Yes. Let's sing it to Him. Jesus is the healer. The Lord is the healer. Yes. Manampalataya ka, kapatid, sa iyong lugar na kinalalagyan, hindi maikli ang kamay ng Diyos para hindi dumaloy ang himala ng kagalingan sa sakit, sa iba't ibang uri ng iyong katawan, emotional man yan na sakit, spiritual man na sakit, ang Diyos ay nagpapagaling. Yes, kung paanong pinalakad ang lumpo na ipinanganak na lumpo
Pero sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, tumayo at dumakad, gumaling, nagpuri sa Diyos. Ganon din, pwede ring mangyari sa iyong buhay. Maghimala ang Panginoon. Pagalingin ka sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Anuman yung karamdaman na nasa iyo, pwede kang paghimalaan ng Panginoon. Amen. So tayo po ay mananalangin na po para po sa ating mga pangangailangan sa Panginoon, emotional problem, financial problem, physical na sakit, karamdaman na gusto nating magkaroon ng kagalingan. Tayo po ay mananalangin na sa oras na ito. Yes, O Lord, we glorify your holy name, O Lord. Narito po kami, Panginoon, muli sama-sama at nagkakaisa na lumalapit at nanalangin sa iyo. Nananalig po kami, Panginoon. Ikaw ay Diyos na naghihimala mula sa panahon ng mga patriarka, ng mga banal na propeta, panahon ng iyong mga apostoles at hanggang sa mga panahon ito, ikaw pa rin ang Diyos na nagpapagaling. Hindi ka nagbabagong Diyos na tulad ng sinabi sa Hebrews 13:8. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Na kung paano ikaw'y naghimala sa kapanahon ng ikaw'y nasa kalagayang tao, Panginoong Jesucristo, ikaw pa rin ang Diyos na naghihimala hanggang sa panahon ito sa lahat ng mga nananalig at nagtitiwala sa iyo. Kung paanong pinagaling ang lumpo na ipinanganak na lumpo ng panahon ng mga apostoles, ikaw pa rin ang Diyos na may kakayanang magpagaling hanggang sa panahon ito. Lord, tulungan mo kami. Una po sa lahat, pagalingin mo ang aming buhay, pananampalataya, aming spiritual na buhay. Na magkaroon kami ng extraordinary faith. Na magkaroon kami, Panginoon, ng pananampalataya na pwedeng daluyan ng mga sign and wonders and miracle na kailangan namin para sa mga tao na aming pinagmiministeryuhan. Dagdagan mo ang aming pananalig sa iyo, Panginoon. At gamitin mo kami mightily katulad ng paggamit mo sa mga unang alagad mo, kila Pedro, kila Juan, kila Pablo at sa ibang pang mga alagad. Gamitin mo ang buhay namin ito, Panginoon. Palakasin mo, patatagin mo, palakasin mo, at bigyan kami ng extraordinary faith para po makapagsagawa kami ng mga extraordinary miracle, healing and deliverance sa mga tao. Ama, narito ang aking mga tagapakinig na ngayon nilalapit sa iyo, Panginoon. Iunat po ninyo ang iyong mapagpalang kamay at pagaluyan mo ng himala ang lahat na nangangailangan ng himala. Lalong-lalo na po ang mga may sakit karamdaman, sakit man sa ulo, sakit man sa puso, sakit man sa dugo, sakit man sa baga, sakit man sa bituka, sakit man yan sa buto, sakit man yan sa rheuma, arthritis, cancer man, iyan man ay coronavirus, lahat ng uri ng sakit, sa pangalan ni Jesus, aming dinideclare na magkaroon ng extraordinary miracle healing. Receive your healing in the name of Jesus. Receive your healing in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. We thank you, we glorify your holy name, O Lord. At hindi lang po yung mga sakit sa physical, sa physical na pangatawan, kundi maging mga emotional problem at maging spiritual na sakit at karamdaman. Lord, panghihina sa pananampalataya, kawalan ng pananampalataya, nawawalan ng pag-asa, mayroong depresyon, mayroong pagkatakot, iba't ibang uring sakit, emotional, sa pangalan ni Jesus, nagdideclare kami ng miracle healing. Receive your healing in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. At ano pa mang pangailangan, maging ito man ay sa pinansyal, maging ito man, Panginoon, ay problema, pangangailangan, solusyon, problema sa pamilya, ikaw ang nakakaalam. Ano man ang inilalapit ng aking mga tagapakinig, unat po ninyo ang mapagpalang kamay at padaluyin ang himala upang lahat ng mga problemang yan ay magkaroon ng solusyon at kami po ay magkakaroon ng patutuo na ikaw ay buhay, na gumagawa sa aming buhay, na ikaw ay Diyos na naghihimala, ikaw ay di nagbabago, ikaw nga, Panginoon, ay Diyos na mapagtitiwalaan sa lahat ng panahon. Salamat po aming Diyos, sa iyo ang pinakamataas na papuri, karangal at kaluwalhatian. At patuloy niyong pagpalain ng bawat isa sa amin, ang lahat ng aking taga-subaybay sa programang ng Bread of Life, at patuloy na palakasin at patatagin ang kanilang buhay pananampalataya, at patuloy sila, Panginoon, na magkaroon ng maalab na pusong sumunod at maglingkod sa iyo sa anumang sitwasyon. We thank you, we glorify your holy name, O Lord. Luwalhatiin ka, aming Ama, sa pangalan ng iyong mahal at bugtong na anak na si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Ito po ang aming dalangin. Amen. And amen. And amen.
Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa programa ng Bread of Life, muli po ang inyong lingkod, Evangelist Rodrigo Bacos, ay lubos na nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsubaybay sa programang ito. At bukas pong muli sa ganito din pong oras, alas 6 ng umaga, tayo po ay magpapatuloy sa programa ng Bread of Life at pwede pa rin po nating talakayin ito pong mga pangyayari pagkatapos na magkaroon ng himala, pagkatapos na gumaling yung isang lumpo na yon, at tatalakayin natin bukas ano yung mga naranasan nila, ano yung mga problemang na-encounter nila. Kasi minsan pagkatapos ng mga miracle, pagkatapos minsan ng mga kakaibang karanasan sa Panginoon, ay kasunod po niyan ay persecution. Pero ganun pa man, tatalakayin po natin bukas paano po sila nagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. At salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng programa ng Bread of Life. At ang inyong lingkod from Dait Camarines Norte po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo at patuloy na nag-i-encourage na tayo po ay patuloy na maglingkod sa Panginoon. At sa mga kababayan ko mga Bicolano, sa mga taga Camarines Norte, Diyos mabalos sa Indogabos. Maray na aga. At sa lahat ng taga-subaybay po natin sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo, magandang araw po, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ang inyong lingkod, pansamantalang namamaalam, Evangelist Rodrigo Bacos. Amen. Bye-bye.